ang subject ang gusto na kong dalawon sintak na sa gabi makuturan, giuluhan ko na siya, Lord, create in me a clean heart. Ginoo, tugaha sa ako ng isa ka matinlo na kasing-kasing. Kasing-kasing ito. Ang atong nag-text, makita siya sa Salmo Kapitulo 51, versikulo 10. Atong basahon siningi ni David, tugahas sa ako no Dios ang kasing-kasing na matinlo, kag baguha ang matarong na espiritu sa sulod nako. Matamula. Gamanan ko likod-duman ng mga Diyos na iratas kita saan sa mga langit, salamat Ginoo si gayon yung pinatag sa amin. Pakamayo ang bukos katirimbang karon, tabami kami tanan, samtang kami magapamalanglo sining panahon, labi na sa sining adlaw ng buhay. Salamat Ginoo sa iyong proteksyon, salamat Ginoo sa iyong pagkikupod sa amon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ini nga teksto mga autor, ginsulat sa isa ka pinakapopular na hari sa Israel. Si David, mga autor. Natural sa isa ka tao, kinahulog kita sa sala ng atong kinabalik makasasala. Si David, siyang panahon, mga autor, may mga ups and downs siyang kinapunipaya. Ang Biblia nakasugid sa aton na ang Ginoo nagsiling na si David may kasing-kasing kaangay sa kasing-kasing sa Diyos. Hindi nagpa-intindi na si David ay sing mga failure siyang kinabuhi. Tungod sina mga autor kung atong balikon, bata pa si David, isa na siya katao nga pamatanon na may kabalaka sa iyang kaluwasan. May kabalaka sa iyang kaluwasan. Si David gusto mag-aalagad kag gusto siya nga magatuman sa tanan ng mga prinsipyo nga ginatudlo sa Dios. Pero bisan pa sa sining tanan, masining mga kaina, may mga ups and downs sa kinabuhi ni David. Mga utod, sa dira, nga ginhaplas siya ni Samuel, nahimo, why pa siyang nahimong hari? O sing ganon, alin sa paghaplas, more or less mga 15 pa katuig kung nahimo si David ng hari. Sulod sinang panahon, ginantos sinitanan ni David. Si David, huwag magdali-dali mga kautuhan. Apang sa dira nga nahimo na siya na hari, masiling nato na sa mga administrasyon sa saktong panahon, si David may maayong administrasyon. Sa panahon ni David, mga utod, why siya masangkot sa flood controversy. Sa panahon ni David, mga utod, why siya sinadawat na nag-kickback halin sa mga congressman. O sinanon ang iyang ginharian, limpyo mga utod. Ang iyang administrasyon, pinakamaayong administrasyon. Kamangdanan ko nga ang si David na kilanaan sa bilog kalibutan. Pamilin niyo karong panahon ng mga sa una ba, kahit katong kahapon lang ba, basta karong kahit pang nakibot ko sa tawag sa mga bata sa akin, alas 3 sa panahon. Ay nahadlok sila magbukas sa ilang cellphone sa pagtanaw sa result sa PRC. Siling sa kung ako, siling na ginatulog, kung siya, kung pulbaan siya, base ko hindi siya kapasar. Before sinabi mga 3 hours before, chat kinamang naman, kung hindi mo kapasar, tawag, tulong pa wala. Ikaw no. Pero dito lang ako, sa may nag-grade pa siya, congratulations.
yung pinagintay. Di, sinagpun. Ay, yun. May ating na dito. Pero inangakurso sa panahon. Bisa nagbago, hindi maayon ang kurso. Hina na na kurso. Anong pinakanamin ang takong kurso karon? Bachelor of Science in Infrastructure, Major in Flood Control, Minor in Farm Combat Control. Anong pinakanamin kurso karon? Diba? Ay, di na kakakita, tamo kwarta, mga auto. Tamo kwarta ka. Sinabing siyang administrasyon na auto. Hindi siya pwede diktahan sa mga tao na mga kwangdo ng mga tao. Hindi pariha sa aton karon na mga pangulo, into-intoon ng katagatuwag ko. Into-intoon katagatluribot committee. Into-intoon sa Speaker of the House para makakuha ilang milyon. Nakita ko sa kwarta. Siyempre, boy, why hindi ka kami? Kung ikaw pakita sa to, ang isang kamalita nagasuton sa 48 milyon. Ang 48 milyon o ton, 40 kilos na, ng 1,000 daw. Isa ka milyon sina, 1 kilo. Pagkailan mo. Pero sa panahon ni David, dili naton makita ang iyang pagkasinsiro sa iyang pagpangalagad sa Diyos. Wala siya nagahandom na mahimo gid siya na magmanggaranon sa iyang panahon. Ang ginatanaw ni David ang kayuhan sang pugos na monarkiya sa Israel. Hindi sa gusto nga may mga tao na nagalutaw sa baha samtang iyaya bituya nagasuyok-suyok na pulburon mo sa David. Pero tingnan namin, no? Ayungin ni administrasyon mga kapatid. Sa panahon ni David, why siya nag-exercise siyang pinatawag bend the law? Hindi mo i-broke ang law, pero i-bend mo lang ang law. Ang panahon David, hindi ay. Ang matarong. So, watching the law, atong tanawon ng iyang pagkatao, maayon din siya mapagka-administrator. Maayon din siya mapagka-leader. Ay ipakita niya sa katawhan sa Israel ang kabalaka sa iyang mga tao. Apan sugiran na kamo. Bisan pa sa sining maayong administrasyon ni David, may sining ay na may ups. Si David sa nakakita kapaang nagapugati dito siya nag-administrasyon. Ang import magaling. Kung sa itasyon ay ang pwede mag-survive kung maaaring isang malapay, may magpatin ka. Ay man na, kung maaaring isang, hindi sinong sapat ka din mo. Pero kung puti-puti gani, di ba ito? Bisa ikaw, nag-aangin mo mutok. Makasinin ka. Tali mo na. Tali ka mo. Sa iyang pagkinabuhi, mga kapatid. Bisan doon na siyang nakasayong sa iyang lahat. Apang ang kinaayo lang ni David kunauton, nangamuyo siya sa Diyos, siniya Ginoo tugaha sa akon ang matingno nga kasitas. Pagka nami nga handog sa tao, man ang pinakakahigko pabahin sa akong lawas ang mundo, ang aton kasing-kasing. Siling ni David, tugaha sa ako na Diyos ang matinglo na kasing-kasing. Duha ka punto ang ipangayon ni David sa Diyos. Una, siling niya, tugaha sa ako ang matinglo na kasing-kasing. Maning kasing-kasing ta. Amo kini ang pinaka-mahigko mabahin sa ako. Alin sa kasing-kasing nagagawa sa bata. Siling ni Jesus. Ang siling ni Jesus, by the abundance of the heart,
damaw. Kung ano ang imong ginabatyan, mga utod, nagagawa na sa imong baba. Siling ni David, ginutugaha sa nakadungdong mo kay Kain. So bakit mo ito si Kain siya? Puro lang ito sila panangga sa ilang tingkat. Puro lang ito sila panangga sa Diyos. Abang ang diferensya ni Kain mga kauturan ang iyang kasing-kasing. Hindi niya madaog ang iyang kasing-kasing. Ang diferensya sa aton sa sunod kay Iglesia, hindi naton madaog ang atong kasing-kasing. Pabagdanan kung na may gamo sa Iglesia. Kay man mo ay si pag-ano? Ay si pag-ano? Ang tanan, correct. Tanan, correct. Nakagandong kong mga hindi mo labay hambal sa Iglesia sa mga district leaders na daw maripay. Ang marisay na. Liman pa ng kategory, daw marisay na siya. Singanan sa isa ka district pastor Lord. Do, yan do, hindi ka lang mag-resign. Nagwanta ako, naahaw. Naman ninong, hangak mo yung moral na, ito pang hayo, pamalang kami, nag-explain ka man. Yun ang sabat. Administration, admin, is always right. Di ka kitas na. Dili lang sa akin. Dili lang sa akin. Tatlo na ba yan isa? Si Kain mo. Hindi niya matawag nga si Abil ginbaton ang iyang halad at ubangan. Anong rason? Tungod kay kasing-kasing ni Kain, masyado kahigko mo. Hindi parihas ni David sa dira nga nakita ni David ang iyang kasing-kasing nga tumang kahigko nagpalapit sa iyang Diyos. Kay man ay kasing solusyon mga utod sa atong problema sa atong kapalit. Ang atong Diyos. Musiling na David, tugdaha sa atong ang pagkasingas. Abang si Abel, upod si Kain, wa'y makinos. Hantod kung hasta na nakakumit siya sa pinakaunang martyr sa sinitan. Why? Upod siya na siya. Si Saul, si Saul mauupaw. Ang kahisa niya kay David, hindi mabatas ang kahisa. Sang ipatay ni David si Goliath. Tani, malipay siya nga ang iyang kanapan no taon na kaaway. Napatay ni David. Suway na siya siya. Buhay na niyang problema. Ang aton karon niya, ang ginaproblemahan, ano ganit? Si sino ganit? Si Saudi ko. Ginaproblemahan. Sa una, maayong kuno, karon hindi na. Kaya ginaproblemahan sino ba ito? Si Sarger Gutisa. Ang testimony, maayo, ginsumpaan na ito, pero ginpangita ang buslot dito sa Ontario. Una akong tanawin nito, sabi niyo mo, siya kung nakapupulan. Sa bilog kalibutan kita pinakapupulan. Apil na sa tambos, kurang government. Haling sa panahon ni Quezon, karon ang pinakapuran. Si Hari Saul. Imbes na malipay, ay siya malipay. Kay man, pag inuli na nila, ang mga babae sa Israel nagkinanta sila. Siling sang kanta si Saul nakapatay sa lilibo. Si David nakapatay si linaksa. Naksak sa panak sa Israelis. Diba? 10,000. Siling Saul, hindi na ni Manong. Kamay lang ako, damo yan. Sabi mo,
bisan sa iglesia, kung mag-abot gani ang kahisa sa puktok nimo, hindi ka abot po. Bisan pa sa inyong pagkinabuhi sunod sa panimalay. Kung ang kahisa malautod yara sa aton, hindi na kamumpon mo ko. Mahisa ka sa isa, kay namin ka na sandal na, pagkasunod mo si mga, bakal patrimo ka, pinakanamit pagit, makita mo isa, nagparipan na buhok na, hindi mo kamumon, mapanuslit na mo. Pagkasunod na, sino din istorya mo, dali ka ikaw mo, dali naglain lang din mo. Hindi ka pa kung tinitos ng ilonga. Lako, buhay tumba na. Inuslit mo mo siya, doktor, may basit palit pa na, siligan mo. Isa ka lang. Taga-amon ba? Away sila. Siling-sing sa hindi ka magtinuntuhan, napungil, hindi ka rin nakunan. Inaamon mo sila. Ano na mga kauron? Ang kahisa mga ukon, ito yung patay lang. Nagahatod sa tao sang ginatawag kahisa at hindi malipay. Abilin niyo makuturan ang kalipay amo ang pagkakuntinto sa akong kung ano ang arak sa akin. Nagkuntinto lang pala pa. Di ko na mo sinaok, kinanalipay kalas na yan. Kaya natanaw-tanaw ko di sa likod, basin ko kayo na kay hapon. Bakalan ko kinaman, takway sa dalila mo. Di sa ako kanamit ng takway mga kupon. Di ba yung maanad takway, naanad ka mo ka? Ano na? Sige na. Ano ito malita? Siling padiri, ang matinlo na kasing-kasing nagapahangop na wala sing hidden agenda sa imong kinabuhi. O ay sing hidden agenda mga autor. Ay kung may hidden agenda sa imo, siling sa mga opisyal naton, sabi ko, uli dire, pagsumpay ang imong testimony. Pero mag-uli siya ng mayan. Buhay hindi. Hindi. May hidden agenda na nadaan. Kaya manang investigasyon, padulong na dito sa Malacanang. Unang Samuel 16, versikulo 5. Siling sa palang kasulatan. Ay ang Ginoo nagatanaw hindi sumong sa pagtanaw sa tao. Ang tao nagatulog sa gwa nga dagway, abang ang Ginoo nagatulog sa nagipuso. Ang Ginoo mga utod nagakita sa imo kag sa akon on ano ang unod sa aton tagipuso. Siling sa isa ka kanta, you may hide beneath the mountain. You may hide beneath the sea. But there's no place in this whole wide world the Lord cannot see. Pakita sang Ginoo ang atong tagsa ka makasing-kasing. Nakadumdum mo ay naman. Sinaman mo to, isa ka tao na maayo tani, pero kay may aro. Tuod, successful siya sa iyang military profession. Pero may aro, sinaman. Pero may nakatuglo sa iya na magkanto dito sa propeta sa Israel. Kag naayo ang aro. Dayo nagbalik sinaman kag naghatag sing madamo nga pagpasalamat mga regalo dito kay Prophet Eliseo. Pagkataan mo ko, pila ka kalpando, pila ka aslong ng kargahan. Pero tinadamo mo eh. Namutamo mga bayo kung ano ka na. Man sa ilas mo na mga bayo nila, lagbag mo. No? Pero teka, pero si Eliseo,
sa ngalan sa mga o, hindi ako magmahal. Huwag gitawat, nilisip. Ang iyang sulugon na si Gisin Motod, si Gisin Motod, ano man si Amoy Man? Si Rianto, kontrato, naway naging dawat man, sayang to. Ako nang record ng sila ni Gisin, sila niya, hindi mo ako. Lakas siya eh. Sabi niya, why kakita ang Ginoo sa iya? Pero yung lakas, pagkakita sa mga balik sila, ano problema? Sila may nag-abot na bisita ang ako na amo kinahanglan sa mga bayo. Hatagan sa akin, magpasaan din. Paghatag sa iyang konto, hindi ito kasi lang magpasaan. Din, hatod pa siya sa isang kalugar. Pagbalik niya, ano yung record? Siling sa parablang sulat. Siling ni Eliseo. Ay man, makabot ni Gisin dito. Sulod siya dito, daw saway lang. Saway lang. Kasi mga batanong pa, daw saway lang. Pero, nagabatyag man. Daw saway lang. Siling ni Eliseo, sige niya din, kahaling Gisin. Siling ni Gisin. Ang imo alagad, wala magkadto sa bisan diin. Siling ni Eliseo, wala ka na mag-upod, ang atong tagipusoon sa nagbalik ang tao gikan sa tangga sa pagsugata sa imo. Siling ni Gisin, wajid ko, giblaktan, amoy. Di mo sa aton makonsyor ka? Tagsir ay. Pero siling ni Eliseo, Gisin, abi mo, why wala makupod ang atong kasing-kasing na atong tagipuson sa imo? Saan naglagas ka dito? Mga utot sa bisan ano nga atong buhaton ang kasing-kasing sa Diyos nagaupod sa aton. Wow, ginagasi ko, hindi nagabin mo. Let me say. Nagubod ang kasing-kasing sa Diyos. O, singanon na kakuran sa pananaton ng helikoton mabasa sa Ginoo ang atong taksa. Bisan ano nga helikoton mabasa sa Ginoo ang atong tanan nga mga bulsa atong tilaon. Magsiligawayon ko ti amot, pero ang bulsa ko puka. Bagong sweldo. Kita na tinutong. Tungod sina nakotoran. Ang punto di. Siling ni David, ginutugahan sa akon ang bagong kasikas. Number 2. Baguha ang matarong espiritu sa sulod nato. Si David naghangyo sa Dios na baguhon ang ang espiritu sa sulod niya. O singganon, liwatong sa Diyos. Kaangay ni Sakio. Si Sakio noton, ordinaryo ng istorya, patapos ni Puntos naman. Si Sakio, masyado pamanggarano. Damo siya 50. Pero isa ka bagay ang wala sa iyo. Ang piso. Kung ako na sunod sa iyo, hindi damo ko kwarta, pero ang mga tao, nung nagapan, sa karayapan, nagapamira, paglantaw siya. Daw ay bala ikaw sing kalipay, tungod kay wise nag-advise sa ilo, kundi ang tangang makita nimo sa silensyo ang mga tao, pero sa mga mata sa mga tao, makita ni Sakio ang kritisismo mo. Pinag-criticize si Sakio. Di para sa iyo, kaya ano man namin kinabuhit ka, kung hindi ka na. Ito ay kasi kalinaw kung sa siya. Apitin niyo mga material na bagay, maangkunin mo kung ay man na ikaw si peace of mind, why kasi kalipay? Why kasi
kasintanon. Ang kalipay, ano gamit? Sinisisang kanta? O ba tama? Happiness? Happiness is to know the Savior. Happiness is ang kalipay ara sa Dios. Inang harak-hak ya nga daw harak-hak ni sino ganit mo sa kanta. Ang tanawon mo sa orana o gawin sila ng Petros ito ni Gesa. Hindi nakalipay mga utod. Nagharak-hak lang siya tungod kay he can bend. Tungod si Sakio, hindi siya malipay. Ang iyang ginimo, nagpalapit dito sa Diyos. Ay para sa iya, hindi pa ulahi ang tanan. Para sa iya, may ara pa siya sing higayon, mga utod, nga magkinabuhi, nga matarong, kag magkinabuhi, na ang Diyos malipay. Sa aton karon siningtag na sa gabi, may higayon pa kita sa pagbago sa atong kinabuhi, sa pagtatlong sa atong relasyon sa atong Diyos. Hindi naton paghulaton na masulod patas sa luwon para magbago. Kaya hindi ka na magbago. Hindi ka dito magbago. Ano pa bago mo kaya ka na panahon? Ang panahon mga utod, si Lady Eliseo, ni Sakio, gusto siya na magbago ang iyang kinuha. Ang pagbago mga utod, may ara doha ka punto na gusto na kung dalton sa inyong sinipat na sa mga. Ang pagbago na kinahanglan sa number 1, pagkilala kay Jesus sa plano para sa imong kinabuhi. Ano ko no? Kilalahon natin si Jesus sa iyang mga plano para sa imo kag sa akon nga kinabuhi. Sini ni Propetang Jeremias, ang akon mga plano hindi sa kalaglagan kundi sa inyong kaayuhan. Ang Diyos walay plano nga kita mawala. Ang Diyos walay plano nga kita malaglag. Ang plano sa Diyos mga utod na kita makaangkon sing kaayuhan, sing kinabuhi na walay katapusan. Very good. Bawa natin tayo ng lahat. Number, halimbawa si Yesu Pablo. Sabi mo si Pablo sa unang siya doon ka bright na talo. Ay man abogado ko, siya di siya ay nakagraduate. Ha? Atin siya graduate, eh, sinong palo sinyo, ni graduate si Pablo? Ha? Sa din? Si Pise? Sa? Dito siya nakagraduar sa university nga ang presidente amo si Gamaliel. Dito siya graduate sa iyang law. Di siya kabray. Pero maguturan, ara siya kasing-kasing ang ginatawag hatred. Kagig siya kasing-kasing. Sabi ninyo, kung araw na mamindi kagig siya kasing-kasing, sugiran hindi kamu-kamu. Sa kitanaw ko, ang isa ka testimony sa katao nga Arab. Ba't palawin? So, kaya sa oras, tanaw rin siya. May karoon, hindi na siya pabor sa Arab, sa mga Arab. Ay siling paniyasa, halin pa sa kamay sila kumo, gintay-eskwila sila sa anumang tawag, eskwelahan sa mga Arabo. Isa sa mga subject nila, amo ang pinatudlo ang kaakit sa mga Hudyo, kag sa mga Western nations, kag sa mga Christians. Ang mga ginagilagutang pirmi sa alimpatakan niya, kaakit. Kabagdanan, na para sa ila, kung
makapatay sila sa parihas naton pagsunod sa mga Hudyo, sigurado kung langit para sa ila. Di para sa ila, hindi sila malipay kay man sa ginatanaw nila ang mga Hudyo. Nag-uswag niya kung saan gusto ka. Pagkalo ka nung auto, ang number 1 karon na aeroplano sa bilog kalibutan na pinaka-sophisticated na aeroplano, warplane mga auto, halin sa Israel. Pinakamaayo sa tanan. Sa una, ang Iron Dome, nagadipinsay na siya kung may mag-abot ng mga missiles, pero may ara mga Israel na, light ng laser dome, kaya ang Amerikano, nag-imok mo sila sa Golden Dome, pero ang Israel may ara laser lang. Sa aton ba, hindi sila kinahanglan magamit kung ano, subatao lang sa laser, so matunaw ang tanan ng mga nagpapadulong sa Israel. Natingala siya. Sa ulihin, nakaadto siya kung dito sa France, dito mga Christians, ay sino mga Christians, malipayon sila. Kami, pero tila kami kamurong-buong, kami firme. Kaya gusto namin na-establisar ng Islam dahil ang tanan ng mga pagkontrolog doon nila. Pero sa ulihin, nakakita siya, maayo man gali. Sunod nag-eskwela siya dito sa Amerika. Uy, may damo siya si mga Christian friends ito. Maayo sila, malipayon. Nag-eskwela siya sa Hebrew University sa Tel Aviv. Siling sa abot mga katipulanan, mga malain yung mga tao. Dahil kay mga maayo man sila ng mga tao. Mga utrog. Si Pablo ang sinakan niya. Pero sa dira, mga korporat, nagkadto sa Damascus, ginsubata siya sa kahayag ng Muslim. Kag sa pagsubata siya, pamangko siya Pablo, maabi na hingabot. Maabi na hingabot. Siling ni Pablo, sino ikaw, Ginoo? Siling niya, ako si Jesus. Mga doon. Sa dira, gali na magsilabo, ang kaapig si sa katao, di sa patuloy ka, adventista, at si magsilabong kaakig sa mong kasing-kasing kag-amo lang ng paharion mo, sino gingabot mo ko no? Ang delikado mo. Sining panahon mga po si Pablo nakadiscovery siya na gali kinahanglan siya magakilala sa kay Jesus. Sa iyang pagkilala kay Jesus, dito ni Pablo nabatsyagan ang kalipay na hindi niya nabatsyagan sa panahon ng kaakigarasan. Nakabasa ka mo, nakatanaw ka mo sa YouTube sa isa ka prinsipe dito sa Saudi Arabia. Prinsipe mo. Ikaw kabutay, magaling ko ikaw prinsipe, bisang panglakas mo lang, pinanglan, maayo din. Pagpungko mo, daw may choreographer, may ikaw ang nasunod ka rin mo. Sunod, hindi ka maka-istorya sa mga kagmay lang ng mga tao. Ikaw busy, ikaw para sa kaswagan sa Saudi Arabia. Siya, ano matana naman? Hindi siya malipay. Ang pagkaon, awata, pirti kadamo. Pakosto sila sikaon. May mga musikaman sila, mara dito sa palasyo. Tanan na malipay sila. Pero dito sa iyang kasing-kasing, hindi siya malipay. Tungkol sila mga utod, kinpa-eskwila sa siyang patay dito sa United States of America. Kinpa-eskwila sa iya, dito niyang diskubehan. Kinatagan siya sa isa niyang classmate, ang amigo, na Christians ko na to. Si isa ka gamay na libro, nabukod siya. Ibasa na dito, pagbasa ko ang magaling. Kung kayo patumayakag na kuhan siya, bisigito, decide siya na mag-alagad siguro. Ay man, sa iyang panaw, ang mga tao dito, mga Christians, malipayon sila, naana pag may ako din. Hindi ako didiriso, kung sobra kasi riso, ay naan, kinakalan ang itong royal duty, himoon, binanimong mata, data. Hindi sa ulihin mga utod, sa sige niya, dito sa iyang opisina, kitatago niya to, pero duda na siya about Islam. Kag sa iyang pagduda, sige siya kabasa-basa, dugpon ng istorya ng partito kalawin, mga utod, subra sa kuras na
explain niya, kidawan mo. Kaya tulan siya, tatay siya to, daw lain ka na, daw hindi ka na malipayo na, kasi mo rin, subi ng tatay na, pa, ang kalipay ko, si Jesus. Git pagkatuan sa imam, pagkatuan sa imam, ginhampalan siya, pag hindi ka mag-recount silang imong pagtuo, pagdalo ko na tayo. Kung na-priso siya mo ito, dito siya kaagi yung priso siya, ginhigda ng yung tail, ginalakarga sa truck, ginbutang mo sa priso siya. Pagkabot dito, ginagatuan mo siya, tatay na pamangga ko ikaw. Talikdi ang imong dinapatihan. Talik sa Islam, ang istorya ng auto, pwede siya. So, ang desisyon, uddan siya si Ulo. In public. Bawo manopod. Sila niya, Jesus, itugyan ko sa imong tanan. Ikaw na ba? May gapos, kadid na. Pag-abot dito, damo sa mga spectators ito, ang ibang kahimik, kinaluoy man sila, kailangan maayot ito ang prinsipe. Pero, disidido na siya. Ang espada, abin ito, buong na gapan. Pero, bertik talong siguro po. Ginahanga ka sa rupong, tilas ka na. Pero tingin ka, kiramo sa paghunos, ginpaduko siya, nag-amulang espadas niya, naghuyot ang pinakakusog na hangin, ang mga bato, naglinupad ang mga bato, nagdulong ang kalimutan, nahukas ang iyang gabos, may nabatayin siyang tiyog, dalagan. Ang dalagan siya. Basta nakabot siya sa abwa, pag-dinlatas niya ang disyerto man to. Maagi siya sa suba, hasta nakaabot siya dito sa boundary sa Jordan. Pag-abot sa Jordan, may namit siya dito na pastor. Abot, ano sa pastor? Basta kay pastor. Pag sa muli, sila nagtigo na naman, pagkaroon na himo na siya na Christian. Sa iyang experience. Siling pa niya, dito niya nakita ang kalipay. Mga utod, ang kalipay nga aton nangkon kung aton pilalahon si Jesus. Isip amo ang magagiya sa taksa naton ang mga planos kagay sa Ethiopiyano. Itong Ethiopiyano to. Trisuwer ko si Ethiopiyano. Tingnan trisuwer mo. Ano ba? Pagturso mo nga rin? Nakapagsin. Tinapalang payo ko mag-isip ko tayo. Siriki ba ito? Anong kasi mataasang tao? Saan ka isip? At yung kapamang. Tayo isip. Tungkol sila mga utod, nagabasa siya. Nagabasa siya sa libro ni Isaias. Nagalibog siya. Pero makuturan sa sinanga panahon, nagtapat si Filipe, kag-ispikiran siya, kag-ibautismuhan. Sa dira nga siya gibautismuhan mga utod, naangko niyang doon yung kalipay. Pag-uwi sa Ethiopia, tingala kinadamong Kristiyano sa Afrika. Siya ang pinakaunang misyonaryo rito. Ikaduha, ang pamangkot kay na ang pagbago ng kinahanglan number 1, pagkilala kay Jesus sa iyang plano para sa imo kag sa atin. Number 2, pagtugyan sa kamot ni Jesus sa pugpos nimo nga kinabuhi. Pugos nga kinabuhi, mga auto. Ang atong teksto mabasa sa Bugna, Kapitulo 7, versikulo 3. 14. Yan naghambal ang isa sa mga tigulang na nagsiling sa akon sing mawalainin, na nagapagapot sing malaba ng mga pangatpon na maputi. Kag diin sila maghalin, nagsiling ako sa iya Ginoo ko, ikaw nakaibalo. Kag nagsiling siya sa akon, ini amo sila na nagagwa sa akong
Gibungakan nila ang ilang matanapkong nga malaba, kaging paputi sila sa dugo sa kordero. At kung isa sa panahon nga si Juan dito sa Taos, na-preso siya dito, hindi tungkol kay kriminal sa Juan. Na-preso si Juan dito sa Taos, hindi tungkol kay may madamo siya sing nakulimbat alin sa platform. No. Na-preso si Juan tungkol sa iyang pagtuo. Ang santang ara siya dito sa Patmos ison. Ginpakitaan siya sa Ginoo sing mga palanakaw. Kag ang mga tigulang na mangkot sa iya. Siling nga kanila kay Juan, sino malayni nga nagapanakot sing malaba na mga panakto mga puti. Kag diin siya malayni. Isa ka ba mangkot sa manulong o kung sa tigulang na ara dito, sa isa ka tao na ay makahibalo kung ano ang isabat. Sige. Kung kaysa maotod may mga question mark sa atong mahuna, sa atong pagkabagat sa Ginoo. Kag kita sa atong kagamay nga pangunahuna, hindi naton maintindihan. Hindi naton nasabtan mga otod kung ano ang buot sing ganong sige. Ang pamangkot sa among nga tao kay Juan, sin o bala inis sila. Abilin niyo ka namin kasabat ni Juan. Siling ni Juan, Ginoo ko, waay gid ako kay maluwas sa iyo. Ang punto mga utod, ano? Ang role ni Juan, among pagwali sa mga balita. Ang role ni Juan, among pagandam sa mga tao panahon ng Diyos mga bagay. Hindi katungod ni Juan ang paghibalo kung sino luwas sa huwag kita ginhatagan mga rokon sa authority nga magpili kung sino sa aton diri maluwas. Kung ikaw tigulang si Krista, hindi lang din maluwas. Amo ni, kay nang iba niya, sobra kasarawayon sa sunod si Krista. Pero para kay Juan, tama ang iyang sabat. Ginoo ko, why ko kaya? Na, kay nasayon si Juan, na hindi siya ang maghukom. Ang paghukom, mga utod, it is God's prerogative. Iyan na sa Diyos, kaway kalabot na sinatila. Apang ang marunda sa Diyos ng padayon siya maghambal kay Juan, silin niya, hindi amo ang nagagawa sa dakong kami. Siling sa marunda, kung sa tikulang kay Juan, abalo kawan, ining damo, kayong mga nagapanakot sa mabuti. Kay mantan aw ni Juan, pagkadamo, nga di po puti ang panapon. Ang puti, nagasimbolo sa ginatawaran ako. Purity, so, sisa pagkita, kay nabalan, himip. Kita ni Juan, si Juan mismo mga kautora, naglibog man nga verti ni kadamo nga ara dito. Siguro sa pagtanaw ni Juan dito, pawisan, nakita ni Juan dito siguro ang mga taga-poblasyon din, mga utod. Siling ni Juan, nang dako siya na taga-poblasyon din. Pero siling ni Juan, wala kong kakilala, kung sila. Pero siling sa manununda sa Diyos, mga utod, hindi sila mga tao nga nagwas sa dakong kamitiwas. Dinhalin? Sa dakong kamitiwas. Huwag singganon, why sige sa aton nga makasunod sa ginharian sa langit na hindi kita makaagi sa kangit-ngitan sa atong pinabuhi. Kung ang iban sa aton maayo pakabuhi, pero sa piyang bahin may arag atong Diyos simula magtunong. Posible ito ang atong kangit-ngitan ng atong mga kabataan, mga utod. Posible nga atong kangit-ngitan ng atong
siling niya sa tigulang kay Juan, nag-agi ni sila tanan sa dakong kaningitan. Ang kinangami, bisan doon nakaagi sila sa kaningitan mga kautoran, apang siling sa alagad sa Diyos, ang ilang mga bisti ginlabhan sa dugo sa Cordero. Mautod sugiran ka mo. Walay isa sa aton diri nga mag-angkon sa kinarihan sa mga langit. Walay isa sa aton diri nga makasulod sa palasyo sa Dios. Walay isa sa aton diri nga maluwas kung hindi pinagi sa dugo ni Isus sa inula sa Kalbaryo sa Diyos. Only Christ and Christ alone. Mga kauturan, amo ni ang dapat naton una. Sa sining panahon sa nasabtan ni Juan, intindihan ni Juan ang mensahe sa manulunda sa Diyos. Labi nga kasing-kasing ni Juan, kaangay kay David, nga nagasinggit sa Ginoo, Lord, create in me a clean heart. Ginoo, tuga nga sa akon ang kasing-kasing na mapakon, kung malimpyo. Tay silingin yung Sos, without me, ye can do nothing. Kung wala ko, may pamusin mo. Pusa mga utod, pasalamat na nga may Jesus nga nagpasalig, hindi lang tayo pasalig, kundi may Jesus nga nagbulig sa aton, may Jesus nga nagagiya sa aton, may Jesus nga nag-aapin sa aton, sa tanan naton nga mga kaluyahon, ara sa firmamente kaukod naton, magatoy-toy sa aton, magapadasig sa aton, magapaligon sa aton, agon kita makasublakot, padulong dito sa kinharian sa Amen. Ang singgit ni Juan. Ang singgit ni Juan. Ang singgit natong tanan kami David, Lord, create in me